Reverendo Padre Ray Bungay, mga kapatid na pari at diakono, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, maligayang Pasko ng pagkabuhay. Isang karangalan ang makasama kayo ngayong araw, hindi lamang para gunitain ang muling pagkabuhay ni Jesus, kundi para magtipon bilang isang archdiocese dito sa Manila Archdiocesan General Pastoral Assembly. Ito ang ikalawang magpas ng taon at sana patuloy tayong matuto at maglakbay bilang mga leader ng ating komunidad. Nawa ang mga matutunan natin dito ang siyang paksa at laman ng kani-kaniyang parish formation programs na ginagawa ninyo sa inyong parokya. Mga kapatid, ano ang sinasabi ng mga pagbasa natin ngayon sa atin bilang isang simbahan? Hayaan ninyong mag-iwan ako ng 3 punto. Una, gumising. Imulat natin ang ating mga mata sa presensya ni Kristo sa ating lipunan. Sa Ebanghelyo nakita natin ang mga lagad na hindi agad naniwala. Kahit may balita na muling nabuhay ang Panginoon, nag-alinlangan sila. Minsan, ganon din tayo. Sa dami ng nangyayari sa bansa, digmaan sa ibang lugar, pagtaas ng presyo ng langis, hirap ng ekonomiya, madaling mawalan ng pag-asa o kaya'y maging manhid. Pero bilang simbahan, hindi tayo pwedeng maging manhid. Ang evangelization ay nagsisimula kung gising tayo at nakikita natin kung nasaan si Kristo sa gitna ng lahat ng mga ito. Si Kristo ay nasa paghihirap ng dukha, nasa hinaing ng mga manggagawa, nasa pagod ng pamilya, at nasa sigaw ng kabataan. Mga kapatid, kung hindi tayo mulat sa kilot ni Kristo, hindi tayo makakapagpahayag. Ikalawa, makilahok. Alamin ang mga kaganapan sa bansa at maging daluyan ng katotohanan. Sa unang pagbasa, nakita natin sina Pedro at Juan, mga ordinaryong tao at walang mataas na pinag-aralan, na matapang na nagpapahayag ng mabuting balita. Pinagbawalan sila ng mga pinuno, pero malinaw ang sagot nila. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Saan nila nakuha ang lakas nila ng loob para ipahayag ang katotohanan? Sa pagkakakilala nila kay Jesus. Ito ang hamon sa atin sa kabila ng maraming fake news, media blackout at propaganda. Kulang ang mga Pilipinong nagsusuri at nakikialam sa mga isyu ng lipunan para isulong ang katotohanan.
Hindi ito pagiging politikal sa makitid na paraan, kundi pagiging makadiyos at makatao. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, ang mga laiko ay tinatawag na hubugin ang kaayusan ng lipunan ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, bilang mga lay leaders sa pamilya, barangay, parokya, kayo ang unang tinatawag na makilahok at maging boses para ipahayag ang mabuting balita. Ikatlo, magsimula. Ang social media ay may tinatawag na influencers. Pero ang original na influencers ay ang mga alagad ni Jesus nung sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao." Hindi niya sinabi, "Maghintay kayo o manatili kayo." Malinaw ang utos ni Jesus, "Humayo kayo." Pero saan tayo magsisimula? Hindi agad sa buong mundo. Magsimula tayo sa ating tahanan o sa mga kaibigan. Ano ang ugali mo pagkasama mo na ang mga magulang, asawa o anak? Paano ka magpatawad? Paano ka sa pagiging tapat sa tungkulin? Mula doon, palawakin natin sa komunidad, sa pagiging mabuting kapitbahay, sa pagkikiisa sa mga gawain ng barangay. Mula doon, sa parokya, sa aktibong pakikilahok sa simbahan. At mula doon, sa bayan, sa pagiging responsable sa civic duties, pagboto ng tama, pakikilahok sa usaping panlipunan, pag-aalaga sa kapwa. Ganito ang evangelization mula sa loob patungo sa labas. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi kulang ang problema ng bayan, pero hindi rin kulang ang biyaya ng Diyos. Handa ba tayong humayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao? Ipanalangin natin na nawa gumising tayo sa presensya ni Kristo sa ating lipunan. Makilahok tayo sa mga kaganapan sa bansa at maging daluyan ng katotohanan. At magsimula tayo sa tahanan para lumago ito sa komunidad, simbahan at bayan. Tulad ni na Pedro at Juan, ordinaryo lang tayo. Pero kung kasama natin si Kristo, hindi tayo ordinaryo sa kanyang plano. Maging buhay na saksi nawa tayo ng mabuting balita, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa buong bayan. Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Amen.